Sabi ko na! Yes! Alright! Sino yung Barbie dito? Unat-unat mga kababayan. Alright! It's me again, Alicia ninyo mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron akong ipapakita. Isa nga pong caught on act cheating ng isang marino habang siya'y tinatatong ni Tulfo. Ni Erwin Tulfo. So, yung mga kakampi nila, nasa likod pala ng mga nagtatanong. Kumbaga, sa research, nasa likod sila ng panelist. Hindi katabi ng 18 Marino, yung mga tutor nila. Nandoon pala sa kabila para pag merong magtanong, senyas-senyas lang ng... katulad nitong video na to mga minamahal. Directed by... Sino kayang gumawa ng... Sino nakaisip nito? Ang bobo. Alam namang may social media eh. Paka talaga. Tingnan nyo to mga minamahal. Alright, ito ang video natin. Pakita natin sa inyo. Kung sa kanila nalalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. Hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Sa palagay ko lang, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang? Ilan? Ako, in my, during that time, 3 beses sa akin. See? Mga minamahal, kita ninyo? 3 beses daw po nag-deliver. May tutor pa. So, ito na nga bang sinasabi ko sa inyo na bistado ka na? 18 Marino. Ito din yung sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag. Oo. Ano yung sabi ni NBI Director Melvin Matibag? Mga minamahal. Ang kwento, di umano, na nakarating sa kanila, 100 Marines pala. Oo. So, merong unang lumantad, first batch. Meron ding tinatawag na second batch, which is next week din. Magkakaroon ng another press con. Pangatlong batch, mga minamahal, is mga sumusunod na mga generals, which is meron ng generals na nagsalita. Tapos, hinihimok nila, mga minamahal, is yung mga retired. So, matik na. Talaga nga naman, Mga minamahal, ano pa bang aasahan natin dyan? Sabi ko na sa inyo there must be something wrong talaga. Na-I-jude something sa mga ginayupak na mga peoples na to. Kita ninyo? O doon pa nga lamang sa timeline ng kanilang pag-deliver, hindi na sila nagtutugma-tugma. Iisang joint affidavit, 18 na Marino, magkakaiba sila ng pinag-deliveran pero pare-pareha sila ng affidavit na statement, which is very red flag, very undemure, very unprofessional. Diba? Pangit! Mga minamahal tingnan. Yung, yung eksenang ganap nila kasi bulilyaso. Doon ba nga lamang sa parte ni Dilima? Wala na, X na. Paano natin nasabi? Makatanggap si Dilima ng maleta din? Pucha, paano makakatanggap yun? Nandun sa kulungan yun. Gets ninyo, mga minamahal? So, wala na. Basag na ang kanilang narrative tungkol nga po dito sa deliver. So, ang intention lang talaga doon is scoop di itat.
Ang intention lang doon is malicious intention. They are using paid troll, just to spread their narratives, just to destabilize the government. And yan yung gusto nilang mangyari. To destabilize, to create chaos, and to make people angry. Diba? Para, okay, sige, yeah, let's do this. Martial law, the third. The third ba? The fourth. Ilang beses na pala yan silang nag-martial law. Diba? Diba, let's oust the president. Because the president is unbecoming. Oh, really? Yung presidente pa natin ngayon na unbecoming, while itong si Sara Duterte always making gala, making travel, making chaos, diba? Tapos hindi nyo kino-call out. Why you are just selective? Pangit naman ata yun. Na selective yarn, mga ginayupak na yan. Kitang-kita naman dito sa ebidensya na sinusuportahan ni Sara Duterte yung ginawa ng 18 Marines. Alam ninyo, ang tanong lang talaga dito, magkano eh? Sa mga ginayupak na 18 na barbero na yun, magkano? Oo, mga minamahal, magkano binayad sa inyo? Kung bakit ganyan yung mga pag-uugali ninyo? Magkano ba? Diba para yung buhay ninyo, abay isa alay-alay ninyo, dyan sa napakawalang kwentang, tingnan ninyo, nakasuhan pa nga kayo ni Trillanes. Paano kasi mga Q-pal eh? Q-pal talaga, mga minamahal. Sa sobrang Q-pal nila, tingnan ninyo, sila ang magpapahamak sa sarili nila. Perjury, di ba? Cyber libel. Para ano? Ano ba yung reason ba't nila ginagawa yun? To destabilize the government. At talagang, pati yung ICC, binibirada nila. To the point na parang gusto nilang mawalan ng credibility ang International Criminal Court. Alam nyo, ang ending kasi neto, kabataan talaga ang magliligtas sa ating bayan. More of the kabataan is well knowledgeable. Kaya kung hindi man manalo yung tawag dito, yung susuportahan natin in the future na pink, 'di ba? It means mga minamahal, madami pa din talagang tanga-tanga, bobo, bobitang mga Pilipino. Oo. Ganon ang mangyayari, ganon ang magiging ending. And itong si Sara Duterte, you know, she was just wala lang talaga siya. Hindi natin siya kayang ipagtanggol sa kung anong bagay kasi wala namang legacy na iniwan si Sara na magandang bagay na talagang may promote natin. Only her legacy is, you know, mag-imbento ng kwento, manira sa kapwa niya politiko. Even Martin Romualdez, dinadrag niya na tatakbo presidente in the first place. Hindi nag-announce si Romualdez na tatakbo. So, why is Sara Duterte always dragging Martin Romualdez? Are you threatened? You wouldn't. Dapat hindi. Dahil in the first place, Martin Romualdez will not run to the presidency. Hindi siya gusto ng mga Pilipino na tumakbo. Let's accept the fact. O kasi may much better pang darating. Pero kung si Martin lang din versus sa'yo, dito na lang ako kay Martin. Kasi si Martin may napatunayan. Ikaw? Wala. I'm pretty sure of that. Mahilig ka lang talaga sa black propaganda that I am part of noong 2022. And yeah, I really accountable. I am really accountable sa ganitong pangyayari. And I would extend my sorry sa mga kababayan natin Pilipino na, yeah, one of the kabataan nag-endorso ng isang magnanakaw na politiko. I am accountable for this and I am really sorry, and up to this moment, I will extend my sorry sa inyo mga minamahal na, yeah, isa po ko sa naging promotor ng black propaganda noon kay Sara Duterte. Like, you know, yung sinasabi ko na, Lenny is lugaw. Only lugaw-lugaw lang yung sinasabi ko. But the fact, mga minamahal, ng after ng election, nakita natin si Lenny Robredo, very workaholic, even walang budget. Angat Buhay Foundation lang yan. Nakapagpatayo sila ng classroom. While itong si Sara Duterte, none. Wala siyang magandang naging accomplishment na talagang makikita ng mamamayang Pilipino. Sobrang wala.
hindi naging productive. Even merong bagyo, Sara Duterte go to the other country just to watch the concert of Taylor Swift. Remember, the bagyong Karina. Sara Duterte left the country just to watch and see Taylor Swift because she is one of the fans, diba, fanatics of Taylor Swift, which is very, very wrong. Because as a public servant, you are supposedly to work for the country. Because you are a public servant, you need to work for the future of the Filipino people, for the people also. And you know, kailangan mo din tulungan ng presidente, not just because magkaaway kayo. Literal na pati yung pagiging public servant ninyo, you're making it political, which is mali. 'Di ba? Stop doing things political. Do your jobs as a public servant. Yan yung gusto kong sabihin sa inyo. Diba? Nakakaloka, mga minamahal. Alright. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, yeah, cheater, no? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.